Hello, greetings po mga kabayan. Si Attorney Rogelio Wong po ito. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-uusapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating sender na si Atwing Liano. Okay, ang kanya pong concern ay yung kanyang mother, no, ay bumili daw po ng lupa na 16 hectares, and then it turned out na yung 2 hectares pala nito prior to the sale ay na-donate na di umano ng seller doon sa eskwelahan. So ang tanong niya ngayon, pwede bang pwedeng maaring gawin ng kanyang magulang, no? Pwede ba niyang mabawi yung 2 hectares na kakulangan? Okay? O kung hindi naman, pwede bang mabawi yung pera? Ito pong sulat niya sa atin, no? Sabi niya, attorney, paano po kung nabili ng yung lupa ang magulang namin na 16 hectares at ang 2 hectares pala ay na-donate na doon sa eskwelahan at hindi pinaalam sa magulang namin ko ng seller. Alright. Una, base sa sulat mo, maliwanag na nagkaroon ng misrepresentation, no? Yung seller sa iyong magulang. So, tingnan ninyo ang inyong deed of sale. Kung maliwanag naman doon sa deed of sale na 16 hectares ang bilihan at ito'y binayaran ng magulang mo, abay maliwanag na nagkaroon ng deceit, fraud, or panluloko, no? Kasi hindi niya dinisclose na i-donate na pala niya yung 2 hectares nito. Yes, mayroon pong habol ang iyong magulang to insist on the delivery of the 2 hectares na kakulangan or to demand na ibalik po, no? Ibalik po sa inyo ang excess na binayaran ng mother ninyo na katumbas doon sa 14 hectares lang, and in excess of that, ibalik yung pera, no? Doon sa yung magulang. Okay? And of course, this is without prejudice, na pwede po ninyong makasuhan yung seller ng istapa because of the deceit and misrepresentation employed, no, in their sales transaction. Okay? Now, sa panig naman po ng mga anak nung seller, okay? At ito po sa mga magulang na rin, no? Dagdag bonus po ito, no? Pag tayo po magulang nag-donate po tayo ng property at kayo may mga anak, okay? While totoo yun na habang buhay po ang mga magulang, meron silang absolute power or right to sell or dispose or encumber their property na hindi kailangan pa ang bendisyon o imprimatur ng mga anak kasi karapatan nila ito. However, pagdating po sa donation, ibang usapan po yan. Pag ang magulang ay nag-donate at ito ay may mga anak po sila, may anak sila o may mga anak, or meron silang legally adopted child. Okay? Ang ginawa pong donation ng magulang pag sila po'y pumanaw na. Okay? Pag pumanaw na. Ito po ay may tuturing na isang infringement, no? Sa legitim ng mga compulsory heirs, no? At ito po ay magiging grounds po ng mga anak na upang sa ganun ma-recover po yung na-donate na property because this will be collated doon sa gross estate ng pumanaw at dito po kukumputin na dahil ba sa ginawang donation ng magulang ay nabawasan o may napagkaitang mana, no, ang kanyang mga anak o compulsory heirs. Kung sa ganitong situation, yes po, pwede pong mabawi ng mga anak ang ginawang donation ng magulang. So, mga magulang, tandaan po natin yan, pag tayo po ay may mga anak, ay hindi po tayo basta-basta mag-donate po ng property, dahil pag kayo'y nawala na, ay pwede pong habulin ito ng iyong mga anak. Ibang usapan yun kung mayroon kayong property, karapatan ninyo na ibenta ito o isang ito na hindi na kailangan pang maghabol si magulang. Okay? So, ibenta niyo yan. No, that's your right. Okay? At pag kayo pumanaw na, walang habol si anak. Bakit? Because it was conveyed, it was transferred, it was sold during your lifetime. Karapatan po ng magulang yan, o as owner. Pero pagdating na po sa donation, yan na po ang heads up po, no? Red flag po yan at dapat po ay tandaan po natin na
this could be a subject later on of reconveyance so, sa panig po ng inyong anak, no? At upang maibalik at sa kanila ang ginawa ninyong donation because this could be an infringement of their legitimate, no? Na kung saan ito po ay protektado po ng batas. Okay? So I hope nasagot po natin, no, ang katanungan ni Wing Liano. Alright? So by the way, no, sa mga viewers, subscribers po natin, mga likers po natin, especially yung hindi nag-skip ng ads, thank you very much, no? Kung sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no? Sa hindi pa po nakapag-follow sa ating mga channel, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isa pong subscribe, share, and like po, no? At saka follow sa ating mga videos so that matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kababayan. And this could be they could be your friends, your neighbors, your relatives, no, or your acquaintances po ninyo. Upang sila din, no, may mapulot sa ating pinag-usapan. At sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Bye-bye.